So what's up, kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Mitsukoshi Plaradel Branch para sa update natin dito sa motorcycle na to. At nakita na rin natin itong Euromotor Daan Hari 186cc. So tingnan natin kung sulit nga ba ngayon 2024 itong bagong motorcycle na nilabas ni Euromotor. So umpisa na natin. Ayos na ayos siya. You cannot stop me, I'ma make it to the top spicy. Call a covenant, not cocky. You cannot break me, this world's mine for the taking. Got an inch, man, I'm making. I'll keep my head down and grind and be patient. I'll take a stab at the top and the sailing. They can all try, but you cannot contain it. Cause I see the things that I want and I take on my goal. Push myself to the brink, no limit. Do what it takes to be free, committed. I'm a little obsessed with things, I'll admit it. But that's what it takes to get a freedom ticket. Got a killer instinct and it's just the beginning. Breaking down walls and the hurt start thinning. And the more you push it, So yun na nga, last time picture lang yung pinakita ko sa inyo, pero ngayon sige, basta okay, dada kayo, okay lang po. So ngayon nakita na natin yung actual unit ng pinaka nire-request talaga sa comment section, itong Daan Hari 186. So maganda siya, tapos hindi ko man masyadong makikita yung difference niya dun sa mga Daan Hari, pero meron tayong mga makikita na bago sa kanya. Tapos bukod sa 186cc to, tingnan natin yung kabuuan para at least malaman natin ano nga ba yung mga dinagdag nila dito bukod sa pinalakas nila yung ganitong motorcycle. So pambato, di ba? Malakas na to. Tapos 5-speed pa to, di ba? So walk around na natin para at least ma-share ko na sa inyo kung ano nga bang meron dito sa bago nilang Daan Hari 186. So, ayan, sa headlight, mapapansin natin, parang ang masyadong malaki siya, no? Ayan, sobrang laki niya sa personal. And then, meron din siyang cowling or yung cover para sa kanyang headlight. Meron tayong malaking Euromotor dito. So, sana dito mag-emblem, no? Yung Euromotor. Ang ganda kasi nung emblem nito, ng Euromotor. And then, side by side, meron tayo ritong Daan Hari 186 na para siyang tribal yung kanyang datingan. Medyo ano siya, medyo pansinin, 'di ba? Tapos ang ganda ng effects niya, ang ganda ng color combination, blue, white, red, meron siyang ganun. And then meron tayong kulay gray, 'di ba? And sa headlight niya, bulb type pa rin naman, pero malaking bulb siya. And then meron sa gitna na LED. Ayan oh, park light 'yan. So ayos na rin, 'di ba? Kahit hindi pa naka LED yung kanilang headlight. Pero ayan, at least meron tayong bagong nakita sa headlight nila. So yung design, meron tayong mga palubog dyan. Ito, para siyang naging bibig, di lang ang masyado halata. And then sa signal light niya, para siyang dahon shape, flexible. And then naka telescopic fork, meron tayong rubber boots. And then yung kanyang telescopic fork, meron siyang glitter effect. Sa kanyang front fender naman, bakal naman to or metal. Etong kanyang front fender. And then mahaba naman, at least yung talsik ng putek lessen dun sa ating makina. So naka drum brake, ang laki ng drum brake dito sa harap. Naka wide spoke din tayo rito. Ang size dito ay 2.75 by 17. Okay din naman yung kanyang tires. Ito talaga yung mga pangkaraniwan na ginagamit ng mga pang tricycle, di ba? Ganitong design ng tires. So dito sa tank, kita natin yung 186 Daan Hari. And then meron siyang tribal. Ayun o, parang alibata yung kanyang design dito. Diba? Tapos meron siyang design na parang setting. Hindi ko alam kung, okay, yung Euromotor pala na design. Ito, kita natin yung design na Euromotor. Yung letter E. Diba? Tapos tribal design. Maganda kulay blue. Pero di ko pa sure kung meron pang ibang kulay na decals nitong lumabas na bagong motorcycle nila. Yung kanyang chassis, ganda rin ang pagkakadugtong dito. Paint job, maganda. Meron din tayong built-in dito na lagay na ng sidecar. And then pinaka-design ng ating makina. Maganda rin ganda ng bagong mukha ng kanilang makina. Ayan. So ito naman yung design, parang robotics. Parang yung design dito sa makina, yun yung design dito sa kanyang decals. Pansin ko lang. And then 5-speed na nga to. Naka dual head shifter din tayo rito. Yung kanyang foot pegs, hindi siya napi-flip, pero combination ng rubber and metal. Ayan. So foot pegs din sa ating angkas, napakasimple lang din, pero combination din ng rubber and metal. And yung ating chassis, ayan, kita nyo naman yung chassis natin dito. Yung swing arm,
Ayan, maganda rin. And then, malaki din yung ating sprocket size dito, 428 42T. Ayan, mga pangkaraniwan talaga na pang tricycle, ganito yung size. And then, meron din tayong chain cover. Ayan, meron din tayo ritong cover din dito. And then, fender. Ayan. So, naka-dual shock tayo rito or apat na shock dito. Dalawa, kabilaan. So, nakakabit na siya compared dun sa mga ibang motorcycle nila, isa lang. Tapos, additional na lang yung isang shock, 'di ba? So, adjustable yung isa. Adjustable din yata ito eh. Pares silang adjustable. Ayan, yan yung design niya. So, apat na shock dito sa likod. Meron tayo rito ang lagay ng helmet in case na meron tayong helmet or gamit na pwede nating i-lock. Pwede nating iwan dito. Alright, diba? So, yung gas tank, malaki yung gas tank nito. Tapos, iba yung design nito. Napansin din natin na para siyang gas tank ng Barako. Parang ganun yung design eh. Hindi ako sure pero comment nyo nga sa baba. Yung tama ako. Then, yung ating cup, no? Disusi rin naman yan. And then, yung ating upuan. Maganda yung design ng upuan eh. Ang ganda rin ng leather. Para siyang two-tone pero hindi eh. Sisinagan lang siya ng araw kaya medyo kulay white siya. Pero ayan, sobrang kapal ng ating foam dito. Hanggang dito sa OBR. And then meron tayong 186 4-stroke nakalagay. Then bracket para sa ating top box. Solid yan yan. Napaka-tibay din ng ganitong bracket. Taillight natin is LED. Yan, ito yung nabag sa kanila, LED. And then park light. Ayan. Diba, pansin natin, park light. And then yung pinaka-taillight niya, meron tayong reflector, meron tayong signal light na same din yung design, parang padahon shape din siya yung ating signal light. Pero bulb type pa rin naman yan. Lagay ng plate, makapal, malapad, ayan. Pero plastic yung kanyang fender dito sa likod. Ayan. Napansin natin, ang ganda ng itsura ng ating tambucho dito. Kakaiba din yung design. Pero ayan o, ang ganda ang bulky din niya. Tapos mahaba din yung ating tambucho. Kulay gray dito and then matte finish na to. Dito naman, meron siyang cover na metal din para at least kapag umangkas tayo rito, hindi tayo masyadong mapapasok pag nakapatong yung ating paa dito. Pero syempre, ingat pa rin tayo dun sa mga aangkas kasi nga, mainit yung part na to. Itong tambucho na to. Wala siyang cover. So, ingat tayo. Okay? So, may kickstart pa rin naman to. Hindi naman inaalis yan. Tapos, yung design para sa ating makina, naka Euro 3 na rin to. Carburetor, okay? So, wala pa naman silang nilabas na FI na ganito. Para dun lang sa mga nagtatanong, ayan. So, meron tayong Euro motor na naka-imbose. Meron tayong checking or monitoring ng ating oil na kung in case na nakalimutan nyo kung kailan kayo magpapa-change oil, malalaman nyo dito kung okay pa yung ating oil. Okay? So, yung ating decals nga pala kabilaan yan. Side by side naman yan. So, sa kanyang handlebar na naka-upright position tayo rito, halos same din naman dun sa mga katulad na itong Euromotor Daan Hari 175. Parang ito lang din naman yan. So, wala naman sila masyadong binago rito. Sa mga switches, halos wala rin pinagkaiba. Okay, ayan, ordinary plastic na ginagamit ni Euromotor. Meron tayo ritong headlight, park light, and off. Ating front brake, napaka-smooth lang din. Meron tayong rubber dito para at least protector para sa ating wire. Meron tayong hazard switch, electric starter. Yung grip niya, simple lang pero makapit yung part na to eh. Tapos, napaka-responsive oh. And then, makapit naman siya yung grip. Ganda nung ano, mababaw lang. Oh. Yan na yun, mababaw lang din siya. Dito naman sa kanyang clutch is smooth lang din. Meron din rubber and then high and low, signal light, busina, and then meron nga pala tong USB charging port dito sa side. Dito. Hindi ko lang siya ma-open. Hindi ko alam kung paano. Okay, ayan. Ito pala, inihila lang siya. Pero ayan, ito. Inihila lang pala to. Tapos meron siyang USB charging port. And then, yung kanyang ignition, napakasimple lang. Ano yung part dito? Di ko sure kung anong part. Kung gumagana ba to sa baba. Pero dito sa taas, meron tayong signal light. Ayan, meron tayong signal light, side by side, neutral, pag naka high beam, gear indicator na 1 to 5, fuel gauge dito sa side.
Ito naman yung speedometer and odometer. Ayan. So, yan yung ating kabuuan ng ating panel gauge and then yung ating handlebar. So, sakyan naman natin para at least kung abot ba ng 5'2" na kagaya ko sa lahat ng mga nagtatanong kung anong height natin. 5'2" ang aking height. Sakyan natin para at least malaman natin kung abot natin. So, let's go. Be ready to fight and be ready to kill. You cannot stop me, I'ma make it to the top spicy. Call it covenant, not cocky. You cannot break me, this world's mine for the taking. Got an itch, man, I'm making. Oh, I'll keep my head down and grind and be patient. I'll take a stab at the top and the sailing. They can all try, but you cannot contain it. Cause I see the things that I want and I take on my goal. Push myself to the brink, no limit. Do what it takes to be free, committed. I'm a little obsessed with things, I'll admit it. But that's what it takes to get a freedom ticket. Got a killer instinct and it's just the beginning. Breaking down walls and the hurt start thinning. And the more you push it, the fast start trimming. Till you're the only one standing up straight, winning all. No, we never sit still. Okay, upuan natin. Unang upo para sa Daan Hari 186. So, check natin. 5'2" ang aking height. Siyempre, side stud muna natin. Ayan. Okay. Side stand check. Mukhang okay naman siya kapag sina-side stand. Mukhang hindi naman siya mukhang alanganin, no? Sa mga alanganing lugar na i-side stand. So, 5'2" ang aking height. Try natin upuan. Okay. Uy, sobrang tangkal. Taas pala na ito. Sobrang taas, oh. Sobrang tingkayad ako na ito. Pero, syempre, ang pinaka-the usual naman talaga na ginagawa ng mga ganito na mataas or ganitong motorcycle, nandito sa kabilang side yung ating paa para at least, 'di ba, preno. Ayan, kita niyo naman yung preno, 'di ba? And then dito alalay lang tayo. Kaya kapag nasa tayo traffic, yung bigat niya nandito sa side para at least hindi tayo mag-alangan or mabuwal. And then kapag mabubuwal tayo sa kabila, madali lang siya. Ayan, side lang tayo. Kaya kahit 5'2" yung aking height, alam natin kung paano yung tamang riding position natin, kung ano nga ba yung reaction natin kapag nabuwal tayo sa kabila at dito sa kabila. Okay, so magaan yung motorcycle kapag tinayo na natin, no? So yung shock niya, maganda rin yung shock. Medyo natitigasan ako, pero siguro sa rides or sa pag na natin to, no, pag nasakyan na natin or test ride, mukhang maganda rin naman yung shock niya. No? Tapos yung brakes, ayan, maganda rin yung brakes sa likod. Mukhang responsive naman siya. Okay, sa turning radius, malawak din, kahit sabihin natin na malawak din. Tapos yung position natin, ganyan ang itsura natin. Ayan, parang hindi naman tayo masyadong ngawit dito. Saktuan lang. Okay, ayos, diba? So sa lahat ng mga gustong kumuha na ganitong motorcycle, puntahan nyo na lang dito sa may Mitsukoshi Plaridel branch. Meron silang available dito, 3 unit yata, or hindi ko sure kung ilang unit to. Pero ayan, available sila rito. And then kahit kung magkano to, tapusin nyo yung video. Ayos yan, diba? Alright, side stand natin or center stand natin. Ayan, kapag kapag inaano natin yung motor, medyo nabibigatan ako kapag nakababa na tayo, tas hawakan natin siya, medyo nabibigatan ako, no? Pero ayos, di ba? So yun nga, pag-usapan natin yung presyo, kung magkano nga ba ang ganitong motorcycle. So napakamura lang, 69,900. Makukuha mo na ang ganitong motorcycle, 186cc, meron ka ng ganito kalakas na motorcycle. So ano pa hinihintay nyo? Kung gusto nyo kumuha, puntahan nyo yung pinakamalapit na Mitsukoshi dyan sa lugar na. Ay siya, diba? Para dun sa mga kumukuha or gustong kumuha ng kanilang installment, down payment nito ay nasa 5,000 yung minimum. And then yung kanilang monthly, ilalagay ko na lang din dyan sa screen nyo para at least meron kayong idea kung magkano nga ba ang ganitong motorcycle kapag kinuha nyo ng hulugan. Ayos, diba? Nice! So yun nga mga best, no? Ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na yan, mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin dito araw-araw. So lagi tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal niyan. Kung di na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. Haha.